Napuyat ako nung gabing yun pero may sigla sa pakiramdam ko dahil nung araw na yun na rin ako aalis papuntang Apari. Sa likod ng bahay ay nakita kong may mga taong namimili ng mga tanim na gulay ni na mama. Binibili nila at saka nila ibebenta sa bayan. Bahagya akong nagtago nung makita kong papalapit sila ng bahay dahil ayaw kong makita nila ako kahit huling araw ko na yun doon. Hapon nung dumating si Ricky para sunduin ako. Gaya ng dati, wala din siyang isinakay kundi ako lang at ang mga gamit ko. Sa highway ay sinamahan pa ako ni Ricky dahil wala pang van noon. Kinuha din niya ang number ko. Bakit? Tanong ko dahil sa totoo lang ayaw ko sanang ipamigay ang number ko kahit sa mga pinsan ko. Para kung sakaling uuwi ka, di mag-text ka lang tapos susunduin kita sa highway, sagot niya. Dahil doon ay ibinigay ko naman ang number ko pero pinakausapan kong huwag niyang ibigay kahit kanino ang number ko. Nangako naman si Ricky na siya lang ang mag-iingat sa SIPA number ko. Nung may humintong van ay tinulungan pa ako ni Ricky na magsakay ng mga gamit ko. At nung palis na ako ay sinabi pa ni Ricky ang ganito. Aral kang mabuti insan ha, tsaka ingat ka palagi. Pahabol niya. Humaplos sa puso ko ang simpleng pabaon na yun ng pinsan ko. Alam ko kasing sincere siya. At okay yun sa akin dahil at least may isa akong pinsan na alam kong hindi nandidiri o nagtatawa sa akin. Medyo nakaramdam ako ng kasiyahan at bahagyang kalayaan pagluwag ng dibdib noong nasa Apari na ako. Marami akong mga naging bagong kaibigan at marami ding lalaki ang kagad nagpakita ng motibo pero wala akong nagustuhan sa kanila. Si Chris ang laman ng puso ko noon kahit sa text at tawagan lang kami nagkakausap. Sinagot ko siya noong may 1 buwan na siya sa trabaho niya pero hindi ako nakapunta sa date namin na usapan namin. At para hindi siya magtampo ay noon ko na lang siya sinagot. Nabigla lang ako dahil dumating siya nung sumunod na araw pero sa labas kami nagkita. Nagulat na lang ako nung mag-text siya at ang sabi niya nasa Apari daw siya. Pinuntahan ko nga siya at noon nga ay sandali kaming nagsama sa pamamasyal at pagkain sa labas. Masaya ako nung araw na yun kapuso dahil in love ako at alam kong mahal din ako ni Chris kasi nagbiyahe pa siya para makasama niya ako. Noong paalis na siya ay humiling siya ng halik sa akin. Pinagbigyan ko naman pero pagkatapos noon ay nagulat ako sa sinabi niya. Magpakasal na tayo, Melanie. Huwag ka nang mag-aral. Ha? Seryoso ka? Oo. Kung gusto mo, sumama ka na sa akin. Iuwi na kita sa Tugigaraw. Bakit sa Tugigaraw? Di ba taga-Kabagan ka? May kasara ako sa Tugigaraw. Doon tayo titira. Hindi pwede, Chris. Bakit? Mataas ang expectation ng parents ko sa akin. Hindi ko sila pwedeng biguin. Pwede ka namang mag-aral kahit kasal na tayo eh. Hindi ganun kadali, Chris. Isa pa, bago lang tayo kasal agad. Melanie, hindi ako naniniwala sa long engagement eh. Nung una pa lang kitang makita sa bus, noon pa lang, nasa puso ko na yung pangarap
na sana ikaw ang magiging asawa ko. At gusto kong matupad ang pangarap na yun, Melanie. Kaya sumama ka na sa akin. Baby, I need your love right now. And baby, I want to show you how. Come on. You know that we've waited long enough, and now it's time to be lovers. I try to be all you want me to, and it's hard, but baby, it's worth it all for you. And it hurts making me wait for you this way. I can't go on, so come on and take me now. Take my love, make come true the feelings I've been dreaming of. Take me now, take me fast. You can trust in me, our love will everlast. Isinantabi ko ang sinabi niyo ni Chris kahit alam kong seryosong-seryoso siya. Lalo akong nalito noong si Ruel naman ang biglaang nangungulit. Tinatanong ni Ruel ang exact address ko dahil pupuntahan daw niya ako. Napagtanto daw niya kung gaano niya ako kamahal at hindi raw niya kayang mabuhay nang wala ako. Papayag na akong magsama tayo, Lani. Mangungupahan na tayo ng kwarto. Magtatrabaho ako. Lahat ng gagawin ko. Huwag ka lang malayo sa akin. Ganito ang sumama ni Ruel sa akin noong tumawag siya. Aminado ako na mahal ko pa rin si Ruel noon. Pero itatakwil ako ulit ng mga magulang ko kapag bumalik ako ng Maynila at makikipag-asawa na kay Ruel. Sinikap kong ipaliwanag sa kanya ang sitwasyon ko pero hindi siya nakinig. Nakikiusap pa rin sabihan ko sa kanya kung nasaan ako at pupuntahan daw niya ako. Naglay low lang siya nung sabihin ko sa kanya na mag-aaral muna ako. Ang sabi ko pa, kung talagang tayo para sa isa't isa, Ruel, kahit magkalayo tayo ng matagal, tayo pa rin sa huli. Hindi mo ba ako ipagpapalit sa iba? Ganito ang tanong niya. Hindi ba dapat ako ang magsabi sa iyo niyan? Sabi ko naman, hindi, Lani. Ikaw lang ang gusto ko. Narealize ko yan mula nung wala ka na. Pues patunayan mo. Patunayan mo, Ruel. Maghintay ka hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral ko. Sige, basta mangako ka, Lani. Mangako ka na hindi ka magmamahal ng iba. Oo, Ruel. Pangako. Ikaw lang. Ikaw lang ang pag-ibig sa buhay ko. Ngunit bakit ka naman ganyan? Walang tiwala sa akin. Mahal naman kita. Tunay ito aking sinta. Hindi kukupas kailan pa man. Kahit itanong mo kanino man, mahal kitang talaga. Gabi-gabi na lang sa pagtulog ko, ikaw lang ang panaginip ko. Pag ako'y gising na, ikaw pa